Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon nga ay natanggap ng Los Angeles Lakers ang isang masakit na talo na nagtapos sa isang game winner ni Franz Wagner. Isang game kung saan halos kontrolado nila ito simula hanggang sa dulo. Isang game kung saan naglaro at an MVP level pareho si LeBron James at Anthony Davis. Ganun pa man dahil sa 2 of 6 free throws ang duo na ito sa dulo ng game, nakagawa pa nga ng clutch 3-pointer ang German player to win the game. At bad news nga sa Lakers dahil ang next game nila ay laban pa sa Denver Nuggets. May kasabihan nga tayo sa boxing na styles makes fights at applicable din ito minsan sa basketball. May lineup at offensive strategy nga ang Nuggets sa talagang kontrapelo ng Lakers. Hindi nga makalusot dito ang Lakers sa mga nakaraang tapatan nila. Subalit nakita natin na natalo ng Lakers ang Sacramento Kings ngayong season. Isang team na hindi din nila matalo-talo noon. Kaya naman posible nga natin makita na makuha ng Lakers ang unang regular season win laban sa Denver Nuggets after a long time. Good news din para sa Lakers ay inaasahan na out si Aaron Gordon sa game na ito. Habang si Nikola Jokic naman ay hindi natin tiyak kung maglalaro ba siya. 3 games na nga siyang out for personal reasons na related sa kanyang pamilya ayon kay Coach Michael Malone. At ito din ang second night ng back-to-back para sa Nuggets, so posibleng medyo may fatigue factor nga para sa kanila sa game na ito. Sa palagay nyo ba ay makakaiwas ang Lakers sa back-to-back loss? Ngayon ay tumungo naman tayo sa New York Knicks matapos ang hindi kagandahan na first 8 games or at least below expectations. Nag-iinit na nga sila mga kaibigan. Kahapon ay binigay nila sa Phoenix Suns ang ikalimang sunod na talo nito sa isang game kung saan nagtala ang kanilang starting 5 ng 119 ng 138 total points ng team nila at ito na nga ang kanilang ika-4 na sunod na panalo at pang-5 sa huling 6 na laro. Umabante na din sila sa record ng 9 wins and 6 losses. Nagsisimula na nga mga kaibigan ng Knicks na maging ang team na inaasahan sa kanila ng madami at paunguna nga ito mga kaibigan ni Karl Anthony Towns at Jalen Bronson. Si Towns nga ay naging smooth ang transition sa team na ito dahil pamilyar na rin nga siya sa sistema ni Coach Tom Thibodeau na dati na niyang coach sa Minnesota Timberwolves. Nagtatala si Towns ngayon ng 26.8 points, 12.2 rebounds, and 3 assists per game on 55% shooting sa field. Ngayon nga ay naglalaro siya na tila ba siya ang 4th best big man sa NBA sa likod lamang ni Jokic, Giannis at AD. Sila ni Jalen Bronson ay nag-average ng combined 52 points per game. One of the highest scoring duos nga sila sa NBA ngayon, habang excellent role players naman sila OG Anunoby, Mikal Bridges at Josh Hart. Isa nga sila sa mga pinakamalakas na permanent starting 5 sa NBA ngayon. Ganun pa man ang bench nila ay isa nga sa mga pinakakonting contribution sa NBA ngayon. Bibihira nga na magtala ng 15 points ang kanilang buong bench at talagang hirap ito na gumawa ng puntos kapag namamahinga si Bronson at Towns. At dito nga sila nahihirapan sa mga team sa tulad ng Indiana Pacers na hindi naman kalakasan ng starting 5 subalit may steady bench unit na madalas gumawa ng run tuwing nakaupo ang mga starters. Sa palagay nyo ba ay Knicks ang biggest threat sa Celtics sa Eastern Conference?